Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. May mga lumabas na balita na nagpa-plan B sila, Sara, magpalit ng leadership. O si Gloria Arroyo. Pero may ano ka na kanina na sabi mo hindi totoo 'yan, O sige nga, paki-elaborate no. Well, para mangyari 'yan, kailangan hawak mo yung mayorya ng mga kongresista. Improbable 'yon habang may 2 taon pa ang presidente. Bakit? Dahil magde-defer. Kahit sabihin nila na walang impluwensya sa amin ang executive dahil legislative kami, kongreso kami. In the real world, may impluwensya. No, alam naman natin, attorney, na ang pumipili na speaker, yung presidente. No? Alam naman natin yon. Dahil yung impeachment ng presidente nagsisimula sa kongreso. Kaya gusto niyang siguraduhin na hindi siya basta-basta may impeach. Diba? Kaya very clear yung power structure diyan kahit wala yan sa ating legal structure. Na yung power dynamics ay malaki yung role ng presidente sa pagpili ng speaker. At batay diyan, bakit niya kukunin si Gloria Macapagal-Arroyo as speaker na clearly nasa kampo ni Sara? Clearly nasa kampo ni Sara. At sa ngayon, siyempre, hawak pa rin ng presidente yung budget ng Kongreso. Ibig sabihin, hindi kokontrahin ng karamihan sa mga kongresista ang Malacanang. Kaya nga, naglabas na ng statement si Arroyo eh. Ano sabi ni Arroyo? Walang ganyan. I stand by the speaker, etc., etc. Dahil Gloria Macapagal-Arroyo knows better. No? Knows better. Alam niya, hindi yan ganyang kadali. No? Hindi yan ganyang kadali. No? Pero na lang, katulad ng ginawa niya dati, kakampi niya si Sara laban kay Bebot Alvarez. Naalala mo yon? Diba? Dahil nagalit si Sara kay Bebot Alvarez, nag-organize siya ng coup laban kay Bebot Alvarez. Pero anak yun ng presidente. No? Anak yun ng presidente. Dito, si Arroyo daw ang papalit. Ay, hindi mangyayari yan. No? I'm almost sure na hindi mangyayari yan. Tapos NUP daw ang magli-lead. Hindi rin mangyayari yon. No? Dahil alam naman natin, attorney, kung sino nasa likod ng NUP. At yung nasa likod ng NUP ay, for now, all out yan sa presidente. Tsaka kaya, malabo yan. Ay kung noon nga sa Senado, mas malaki na yung chance sanang mapalitan si Soto ni Loren. Alam naman natin na hindi pa natuloy. Bakit? Alam naman na kahit sila sinabi nila yon na may mga tumawag na nakialam doon sa na wag magkaroon ng change. Ay lalo na dito sa House na wala namang support kila Gloria. Ay makikita mo doon na lang sa Justice Committee 50-1. Di ba? At kahit nung sinalang sa plenary ang wala nang nag-object. Kahit sa maraming pagkakataon, kahit na nga sila Pulong, di ba? Yung mga Duterte na nasa si Pulong, yung anak niyang si Omar, yung isa pang Duterte, yung Harold, sila Ungab, hindi naman sila nagsasalita. Tahimik. Actually, mas marami pa ang minority kaysa kanila eh. Oo nga. Di ba? Mas marami pa yung sa party list na mga mas nagsalita pa nga eh. Halimbawa, doon sa impeachment ni BBM. Sino mga bumoto ron? 'Di ba? Na tama, inform, and substance yung articles of impeachment laban kay BBM. Sino yung bumoto ron? 'Di ba yung mga akbayan, tsaka yung makabayan black? 'Di ba? Yun ang bumoto. Yung mga debate tungkol sa national budget. Di ba? Sino nag-lead ng atake ron sa national budget? Si Unga ba? Si Pulong ba? Si Marcoleta ba? Hindi. Sila Shell Jokno ang nag-lead doon at hindi bumoto.
'Di ba? Kung talagang tunay silang oposisyon, stand up and be counted, 'di ba? Sa bagay, hindi ko naman ma-imagine si Pulong na nakikipagdebate, 'di ba? si hindi si Congressman Premonition, si Marcoleta, nakikipagdebate pero sobrang hina. Sobrang hina makipagdebate, no? Hindi naman sa student council ko 'yun eh. Hindi na makakapagdebate si Pulong kasi nakikita ay si Paulo Marcoleta kasi nakikita ko binabasa niya yung kanyang sasabihin eh. Ang problema, may nagsisend sa kanya sa messenger niya ng ng mga argumento. mga argumento. Ang problema, pag na-raise niya na yung argumento, nabasa niya na tapos kinounter, hindi niya na rin alam kung anong pang-counter. Hindi debate 'yun. Hindi debate. Ang tawag doon transmission belt. Nald, ako. Kilala mo ba itong si Punyong Gabunada? Ano ba to? Ngayon ko lang to narinig eh. Kanyan. Malapit yan kay Speaker Martin Romualdez. O ngayon, ano daw to eh, pinag-iinitan ni Buying eh. Kasi, bakit? Ay ito yung gusto niyang isubpina yung SALN na hindi binibigay ni Secretary General ng House, Sheloy Garafil. Ito yung isa sa mga major Pero na hindi si Gabunada ang SecGen Hindi naman siya ang SecGen ng House. Ano to? Dating House Deputy. Si Cheloy ang ang Secretary General, dating head ng PCOO. Hindi, ang ibig kong sabihin, sinusubpina niya kay Cheloy yung SALN ni Gabunada. Okay. Ayaw ibigay ni Cheloy. Pero, SALN ni Gabunada, ano ba posisyon ni Gabunada? Hindi naman siya congressman eh. House Deputy Secgen. Ngayon? Hindi ko alam na siya yung House Deputy Secretary. House Deputy Secgen. Hindi, nung panahon pa ni... Siyempre, lahat naman obligadong mag-submit ng mga SALN. Ngayon, yung panahon ni Martires. Ngayon, ang ano dito kay Gabunada, makita daw dito yung paglobo ng mga... At saka, ito daw yung ito daw yung bagman ni dating Speaker Martin Romualdez. So, importante ito yata sa pag-file ng kaso kay Martin. Kasi nga, di ba, nag-in-announce na ni Ombudsman Buying nakakasuhan sa May. Binigyan niya na ng na May daw kakasuhan si Chisa kasi Ombudsman Buying. Pag hindi niya ginawa yan, kahiya siya dahil pag hindi niya ginawa yan, parang yan, yung Pasko na maraming kakasuhan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.